Isinasangkot si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpatay umano sa 3 Chinese drug lord na nakulong sa Davao Penal and Prison Farm noong 2016. Binanggit po yan ng mga presong inutusan umanong magkasanang pagpatay sa isinagawang pagdinig sa Kamara. Saksi, si June Veneracion. Naka-bulletproof vest ang dalawang person deprived of liberty na sina Leopoldo Tan Jr. at Fernando Magdadaro nang humarap sa pagdinig ng House of Representatives Quad Committee. Inamin nila, sila raw pumatay sa 3 Chinese drug lord na nakakulong sa Davao Penal and Prison Farm noong August 2016. Sina Chu Quintong alias Tony Lim, Li Lanyan alias Jackson Lee, at Wong Mengpin alias Wang Mingping. Idinawit itan si dating Pangulong Rodrigo Duterte base sa narinig niyang tawag sa warden ng kulungan na si Superintendent Gerardo Padilla matapos ang pamaslang. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats, Superintendent Padilla, job well done." Pero grabe yung ginawa, dinuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si President Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Katapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente nag-congrats sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag sa kanya ay si President Duterte. Medyo seryoso yung sinabi mo eh. Pinaninindigan mo ba yan? Opo, sir. Nakakausap mo ba si President Duterte? Naririnig ko lang palagi yung boses niya, kaya pamilyar yung boses na narinig ko. Naka-speakerphone ba? Ay pinindot ko siya para mag-speaker on. Unang pagkakataon ito sa investigasyon ng Quad Committee sa mga extrajudicial killing noong nakarang administrasyon na may nagdawit kay Duterte sa patayan. In this light of this very serious and sensitive development, may I move in the interest of fairness. May I move to invite the former president to hear his side on this matter. Batay sa salaysay ni Tan, bandang July 2016, nang dalawin daw siya sa kulungan ng high school classmate niya na si SPO4 Arthur Narsolis. Meron daw ipapapatay sa kanya ng mga Chinese drug lord sa halagang 1 milyong piso kada isa. May ipatatrabaho ako sa iyo at may basbas sa taas. Baka matulungan ka rin namin na makalaya. Kakausapin ko namin ang presidente. Nirecruit ni Tan si Magdadaro at noong gabi ng August 13, 2016, isinagawa na nila ang plano. Kasabwat daw ang mga opisyal ng Davao Penal and Prison Farm, kaya nagawa ng paraan na mapunta sa isang Bartolina, sina Tan, Magdadaro at 3 Chinese na target nila. Gamit ang patalim, pinagsasaksak daw nila ang 3 Chinese drug lord. Binayaran daw sila ng 2 milyon, kulang ng 1 milyon base sa napag-usapan. Umamin sila sa kasong 3 counts of homicide, kaya nadagdagan ang kanilang sentensya. Pagkatapos noon, hindi namin yung pinangakong paglaya naman, pero hanggang ngayon kami pa rin ay nasa loob ng kulungan. Ang hindi natupad na pangakong kalayaan ang nagtulak daw kina Tan at Magdadaro na ibunyag ang kanilang nalalaman. Gusto ko rin pong i-establish dito that the former administration seemingly and allegedly did not only use the policemen to kill, but even use prisoners to kill. Lumabas din sa pagdinig na ang pulis na kumontrata kay Tan na si Narsolis ay wala na sa serbisyo. Tauhan daw siya ng OI CIDG 11 Regional Chief na si Colonel Edelberto Leonardo at Lieutenant Colonel Royina Garma. Si Colonel Leonardo ay opisyal na ngayon ng National Police Commission. Si Lieutenant Garma ay na-appoint bilang PCSO General Manager noong Administrasyong Duterte. Ang warden naman ng Davao Penal and Prison Farm na si Padilla ay nasa active service pa rin sa Bureau of Corrections. Kasama sila sa ipapatawag sa susunod na hearing. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag si dating Pangulong Duterte at ilan pang nabanggit.
Para sa GMA Integrated News, ako si Jun Veneracion, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.